since our topic for today is about lipunan, ang coverage ng exam nyo ay lipunan at kultura. Okay? So ngayon, sa lipunan, tandaan nyo class, ito ay binubuo ng iba't ibang institusyon. Ang institusyon na to ay tumutukoy sa mga pamahalaan, simbahan, ano pang meron na makikita natin dito sa Hinigaran in our lipunan. Okay, ito yung kung sa economics ni sambahayan or yung mga tahanan nyo, right? Pamilihan or market. Yan ang mga example ng institusyong panlipunan. Okay. So ngayon, pag sinabing binubuo ng iba't ibang institusyon, ugnayan at kultura, ang tinuturing or tinutukoy dito class ay ang salitang lipunan. Merong ugnayan. Pag sinabing ugnayan, hindi lamang tayo nabubuhay dito ng nakatanga lang. Meaning to say, merong interaction na nagaganap. For example, ang pamahalaan may ginagawa para sa atin. So kapag pumalpak ang pamahalaan, what will happen? Magkakaroon ng contemporary issues. Kagaya ng corruption. Okay. Ngayon, kapag pumalpak naman yung tahanan or yung pamilya, anong nagaganap sa mga anak? Anong mangyayari kapag pumalpak? Walang guidance ang magulang. Nagre-rebelde. So ito ay nakakapag-create ng social problems or social issues. Kagaya ng teenage pregnancy. Walang guidance eh. Nagre-rebelde. Drug addiction at marami pang iba. Sa makatuwid, itong iba't ibang institusyong panlipunan, mabuti ito kapag maayos ang ugnayan, walang pumapalpak. Dahil pag may pumapalpak, dito pumapasok yung mga contemporaryong issues na pinag-aaralan natin ngayon. And that is the reason why we are studying about contemporary issues, because pumapalpak ang mga institusyong panlipunang ito. So ngayon, bakit natin ito pinag-aaralan? Para aware tayo, alam natin kung ano ang ating gagawin. Halimbawa, nangyari sa atin, so kabalo na tayo or kabalo na ta kung ano gid ang himuon ta. Okay, next. Institusyon. Tinutukoy nito ang isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan, kagaya ng sinabi ko sa iyo. Organisado, meaning to say, from tahanan, to paaralan, to pamilihan, to pamahalaan, at simbahan. Organisado lahat yan. Hindi tayo pwedeng mamalingke sa simbahan. Maliwanag? Pwede bang, ay, gusto kong bumili ng isda, tapos pumunta ka sa Madilim Church? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Wala. Do you understand? Kapag organisado, meron siyang function or purpose para sa meaning to say, yung related man na issues sa kanya. Okay, next. Status. Okay, ano itong status? Ito'y pinag-aaralan natin dito sa topic na lipunan. Okay. Ito ang posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. So for example, ngayon, ano ang estado nyo sa buhay? What is your status now? Ano kayo? Students. Anong status ko, subong? I am your teacher. Sa makatuwid, kanya-kanya tayo ng estadong panlipunan. Maliwanag? Kanya-kanya tayo ng role na ginagampanan. Hindi pwedeng mag-teach ako dito, tas mamaya mag-uma ako. Dahil hindi ako makafocus. Do you understand? So, kanya-kanya tayong role, at lahat ng roles na yan ay mahalaga. So, hindi mo sasabing, ay, bongga ka kasi doktor ka eh. Hindi. Kung ano man ang kanilang estado sa buhay, ano lang yan eh, magko-complement lang tayo. Kung ano yung wala tayo, ibibigay nila. Can you imagine kung wala tayo? Di walang pasyente ang doktor. Do you understand? So, lahat ng tao ay may saysay at kabuluhan sa ating lipunan. Okay, next. Social group. Ano itong tinatawag na social group? Okay.
Ito ay tumutukoy sa dalawa o higit pang tao na may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa. At kapag nagsama-sama sila, sila ay makakabuo ng ugnayang panlipunan. Ang halimbawa ng social group class, hindi nyo napapansin sino ang magkakaibigan sa klaseng ito. Taas ang kamay. Simula grade 9. Wala gid magpe-friends dito ng grade 9. Napilitan lang. Okay. So if you can see, ina-associate nyo yung sarili nyo doon sa isang particular na pangkat. Ano kadalasan ang mga nagiging dahilan bakit naisasama mo or sumasama kayo sa isang grupo? Para saan? Para pag may resbakan kayo, solid kayo, ganon? Hindi niya napapansin, class. Merong iba't ibang social group sa ating lipunan. Merong grupo ng matatalino. Ay, nagsama-sama talagang matatalino. May grupo ng palaaway. May grupo ng magaganda. Kanya-kanyang grupo. Kaya sila nagsama-sama dahil nakarelate sila sa isa't isa. Kasi yung mga matatalinong tao, gusto rin nila, yung kagrupo nila, matalino rin para magkakaunawaan sila. Merong ganun, di ba? So the same thing with yung mahilig magpaganda, magtataka, andito na mga Spice Girls. Meron kami dating mga ganyang mga kaklase. Arena, andito na sila. Kasi nga, magkakahawig sila ng characteristics. Kaya sila nagkakasundo. Gets? Hindi mo naman siguro igugrupo ang, kunyari hindi ka naman masyadong Diyos nun. Tapos, grupo ka ng grupo dun sa mga Christian. Hindi ka ka-relate. Gets? So you will find it boring. Ay, ano man yung pinag-uusapan nila na nakaapoy naman. Okay? Pero di ko sinabing huwag kang magkipagrupo sa mga Christian. In fact, beneficial ito sa'yo. So kung balak mong kilalanin ng Diyos at magbagong buhay, maghanap ka ng kaibigan ng mga Kristiyano para ma-influensyahan ka nila. Merong ganon. So, depende ito, ang pagpapangkat-pangkat ay depende sa interest ng tao. Hindi kay trip mo lang. Napapansin ko nga dito dati, baby pa siguro kayo, merong mga grupo ng mga gays dito. Nga dati ko rin mga estudyante, sama-sama sila. Pag nakikita lang ko, hello mother, pinagpapatulan ko naman sila eh. Di ba mga ganyan? Kasi kahit naman sila mga gays, mga tao rin naman yan. At nakakapagbigay sila ng saya sa ating lipunan. Okay, kaya nga sila tinaguri ang rainbow. Di ba? So ayos lang yon. So sila sama-sama. Bakit sila nagsama-sama? Nag-perform sila ng social group. Kasi nagkakasundo sila. Maliwanag? So kapag meron kayong isang mithiin, isang interest, most likely, kayo-kayo ang magkakasama. So wag na kayong magtaka. Okay, next. Kung meron tayong pinag-uusapan na status, merong dalawang uri ng status. Ito yung achieved status. Di ba, Lila, bibigyan ko kayo ng reviewer. Achieved with D. Achieved status and ascribed status. Dito sa achieve, ito yung example niya, class. Tandaan nyo yung status, kalagayan sa buhay ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan. So ngayon, kailan nagkakaroon ng tinatawag na achieved status? Halimbawa, ako, nag-aaral ako, nag-working student ako. Kay gusto ko talagang makatapos sa pag-aaral. Gusto kong maging guro someday. Kaso lang, hindi kaya ng pamilya ko kasi mahirap lang kami. So ngayon, nagtatrabaho ako sa ibang tao para may magpapaaral sa akin. Maliwanag? Ngayon, kapag dumating yung time na makatapos ako ng pag-aaral at naging guro ako, achieved status yan. Meaning to say, na-achieve ko yung status na gusto ko. Maliwanag? Pinaghirapan. From mahirap to, hindi makapag-aral talaga, to naging teacher ako. Na-achieve ko yung dream ko. Ikalawa, yung ascribed with D. Ascribed status. Ito yung kasabihan na, pinanganak na talagang may silver
Spoon yan eh. O, mga ganyan. Meaning to say, kahit kapapanganak pa lang sa'yo, wala, manggaranon ka na, rich kid ka na. So if you want to become a doctor someday, it will be easy for you. Bakit? Kasi kayang-kaya kang isupport ng iyong mga magulang. Ascribed status yan. When you become a doctor, nagsasabihin ng mga tao sa society, ay, expected na yan kasi yung nanay at tatay yan, doktor eh. O ano pa bang inaasahan mo? Namumunga ba ng mangga ang santol? Di ba mga ganong eksena? Ascribed status yan. Ito yung status na pagkapanganak mo pa lang, alam na. O kaya, let's say, sa kagandahan, ay, ascribed na siya, maganda na talaga yan kahit nung baby pa. So, hindi na ako magtaka bakit siya Miss Universe ngayon. May mga ganon. Meaning to say, kahit hindi siya magpa-surgery, maganda ascribed na sa kanya, likas na sa kanya yung kanyang kagandahan. Maliwanag. Achieve naman, for example, ipinanganak kang pango, yumaman ka, nagpatangos ka ng ilong, achieved status yan. Maliwanag. Okay. Next. Secondary group. Okay. Meron mga sa social group, merong primary and secondary group. Pamate. Unahin muna natin yung primary group. Ang primary group, ito yung tinutukoy na formal group. Ito ay nagsisimula, for example, the primary group is the informal group. Correction. Ito halimbawa, pamilya. Pwede ka bang mag-formal-formal sa pamilya mo na, excuse me, mother, can you give me some baon? Siyempre, hindi ka mag-amo-amo na. Gets nyo? Mama, gagawa ka na excuse letter sa nanay mo. Hindi mo na ako papasok, mama, because I'm not feeling well. Sincerely yours. So, gaganon ka ba? Siyempre, hindi. Mama, pwede ba akong kumain? Siyempre, hindi ka magaganon. Tama? Because this relationship belongs to the informal group. Yung close friends mo, sinasabi nga, kapag matalik mo daw na kaibigan, yung isang tao, ito yung, for example, meron siyang hamburger. Kakagatin pa lang niya, inagaw mo. Ikaw pang unang kumagat. Because hindi ka na nahihiya dahil close na kayo. Isa sa mga senyales na malapit na talaga kayo magkaibigan ng friend mo kapag makabalan ka na, hindi ka na mahiya. Tapos pag nadapa, yung friend mo, anong unang-unang ginagawa ng matalik na kaibigan sa matalik niyang kaibigan kapag ito ay nadapa? Pag super late, absent na yan, ha? Okay, anong ginagawa? Tinatawanan muna bago tulungan. Syunga ka kasi! Halika na nga! Pero kapag you belong to the formal group, ara ng plastikan, uy, kawawa ka naman ulit. Okay? Kaya mas maganda pa nga, magpakatotoo kayo. Kaya huwag kayo magalit sa friend nyo kung kinatawanan muna kayo bago kayo tulungan. Kasi that's normal dahil masyado na kayong malapit sa isa't isa. So yun yung primary group. Yung pamilya, yung best friends mo, yung mga pakaisa mo, na ginabuli mo, wala lang yan. Do you understand? Ikalawa, yung secondary group, dito naman papasok yung relasyon sa teacher to students or boss to employee. Ito'y tinatawag na formal group, yung secondary group. Pwede bang ganunin mo yung teacher mo? Kan ako, siyempre hindi mo sasabihin yan. Di ba pag nakita mo teacher mo, good morning, ma'am. Mag-amo-amo ka, ginasa nanay mo. Good morning, mama. Good morning, papa daw. Hindi. Pero ginagawa mo yan sa boss mo. Dahil siyempre, alangan naman, laug-laugon mo yung boss mo, patanggal ka sa trabaho. You're fired. Di ba? Do you understand? Tapos sa teacher mo naman, mag-a-absent ka, gagawa ka pa talaga ng excuse letter, formal, na hindi ka makapasok ngayon. Do you understand? So, ganon yun, class. Yung pakikitungo mo, doon sa mas nakatataas sa'yo, that belongs to the secondary group. Okay. Next. Sana maintindihan nyo ang pagkakaiba ng primary at secondary group. Primary, informal. Secondary, formal. Okay, next. Gampanin.
gampanin or English roles. Okay? Tinutukoy nito ang mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunang kanyang ginagalawan. Ito yung inaasahan ng ating society sa atin. Kagaya ng ano sinabi ko sa inyo, yung estado ko sa lipunan, ako ay isang guro. Ang aking gampanin ay magturo. Do you understand? Amo na, class. Okay? Next. Siyempre, kung guro ako, tapos manggagamot ako, ano ako, albularya? No? So, kanya-kanya tayo ng role sa ating lipunan. Siguro yung mga pasaway, may role mo na sila eh. Kasi, kung hindi sila magpasaway, hindi tayo matututo mula sa kanila. Gets nyo? Kanya-kanya tayo ng role sa buhay. Kahit yung mga lamok, may role na sila, class. Kasi pag inalis mo yung mga yan, hindi na balance ang ating ecosystem. So kapag inalis para din yung mga pasaway, di ano na, puro na anghel. So paano natin ma-differentiate yung right from wrong kung walang nagkakamali? Kaya nga 'di ba, napakahalaga na matuto tayo mula sa ating pagkakamali, because for me, hindi naman maganda kung puro lang tayo tama. Kasi kung puro tama ang ginagawa mo, napaka-boring ng buhay mo, din hindi mo na malalaman kung ano talaga ang mali. Kasi for example, magkakamali kayo sa exam. Nako, 99% ang tsansa na hindi mo makakalimutan yung pagkakamali mo. Lalo na kung alam mo sana yung answer, pero nagkamali ka lang, ginislan mo. Kaya pamatsagan mo, hala, bakit puro B? Gawin ko kayang A. Pero alam mo na B sana ang sagot. Nakaranas kayo, hindi? Sino nakaranas? Taas ng kamay. Kaya ako nga nakaranas eh. Di ko yan makatulog ya. Ay, kagaga sa akong bakit ko ba ginislan? Class, I am not joking. Ilang beses ko na chinecheck yung mga papel ng kaklase, ay mga estudyante ko. May nakita ko, binura sila oh. Nyari A. Binura. Ginislan B. Ang answer niyan, A. Tinanong ko yung estudyante, bakit mo ginawang B? A na nga yung answer mo. Kasi ma'am, inisip ko, bakit puro A? Maraming A. So para maiba naman, ginawa kong B. Di ba syong-syongs? Nan. So ano sa palagay mo ang expected na magaganap mula sa kaganapang yan? Matututo yung taong yan sa kanyang pagkaka? Nan. Do you understand? Next. Dito naman tayo sa kultura. Kasi ang topic natin ngayon ay lipunan at kultura. Walang kwenta ang lipunan kung walang kultura. So ano nga ba ang pananaw nyo sa salitang kultura? Sabi dito, isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. An example of culture, yung lingwahe natin, class. Ano bang lingwahe diri sa Hinigaran? Or Hiligaynon. Right? Yes. So that is one of the definition of culture. Definitions of culture. Yung Hiligaynon, part ng kultura natin dito. Can you imagine kung hindi kayo mag-uusap, magkakaintindihan ba kayo? Yeah. See? Do you understand? Napakalaking importansya ang language. For example, I am using Tagalog or Filipino. Since Filipino is our national language, naintindihan nyo ako. Maliwanag. Wala akong choice because this is our medium of instruction. Meaning to say, dapat magtatagalog talaga ako kasi yan ang kautusan ng DepEd sa pagtuturo ng mga kontemporaryong issue. Pero I know you can understand. Kaya ganun yung kultura, class. For example, anong pagkain ang patok dire or talagang kilala ang Hinigaran? Talaba. Yung bukupay, actually yung bukupay ni Milas, naging bahagi na siya ng kultura. Although, dito muna tayo sa oyster capital ito ng Negros. Do you understand? Ang talaba, kilalang kilala dito. Pero isa sa mga naging kilala yung bukupay ni Milas. Kasi kahit taga-oriental, alam nila na pag sinabing bukupay, diri sa Milas, meaning to say, na kapag contributes ang Milas,
para makilala ang kultura ng mga Hinigaranon. So, ganun yun, class. Tapos, aside from that, isa sa mga bahagi ng kultura, yun mga tradisyon. Ano mga tradisyon meron tayo? For example, April 30, anong meron tayo? Fiesta. Fiesta ng Hinigaran. Maliwanag? Sino ang ating patron saint? Sino patron natin? Sino? Santa? Diyos ko kasi nagligad, may nag-answer yan. Santo Rosario. Sabi ko, sino ang ating patron? Santo Rosario, ma'am. Wow. Okay. Si Magdalena. Okay. So, Santa Magdalena ang ating patron saint. Maliwanag? So, that is part of the tradition. And it is part of our culture. Okay. Merong dalawang uri ng kultura. Una, ito yung tinatawag na material na kultura. Ang ikalawa naman, hindi material na kultura. An example of material na kultura, class, ito yung ito yung church ng dyan sa Madeline Church. Bakit, class? Kasi ito ay makikita natin at mahahawakan. At tandaan nyo, yung church na yan ay matagal na naging bahagi na ng ating culture. So the same thing with food. Ito'y makikita natin, makakain natin, yung talaba na naging bahagi na ng kultura ng mga Hinigaranon. Yan ay tinatawag na material. Nakikita, mahahawakan. Dito naman sa hindi material na kultura, ito ay tumutukoy doon sa sino pa ba dito ang nagbe-bless? Nagmamano sa mga ginikanan nyo pag magpuli kayo. Okay. So, sana ipagpatuloy nyo yung gawain na yan. Yung mga hindi gumagawa niyan, dapat i-preserve nyo yung culture na yan because it is part of our culture. Hindi lamang sa Hinigaran, kundi maging sa buong Pilipinas, tandaan, sa buong mundo, tayo lang ang gumagawa niyan. And it is a sign of respect. Very good. Yan, mahahawakan ko ba yung pagbe-bless? Mahahawakan yan? Hindi. Pero makikita natin yan through action. Maliwanag? Ganon yun, class. Kaya hindi siya material. Hindi kagaya ng Madeline Church. Alam mo, nakikita mo. Diba? Pero yung pagbe-bless, hindi mo naman makikita yung nilalaman ng utok. Hindi mo naman makikita yung respeto eh. Pero pwede siyang masilayan through action. Makikita mo ba yung love? Pwede mo ba buksan yung puso ng isang tao at makita, hay, gatibok-tibok kining puso nito. Hindi mo yan makikita. But you can feel it. Kaya nga sinabing, action speaks louder than words. Kaya diba, yung iba kasi, hambal lang ng hambal, love kita, mahal kita. Pero ang kanyang action ay taliwas doon sa sinasabi niya. Kaya mabuti pang ipakita mo sa action. And much better kung sinasabi mo na, pinakita mo pa sa action. Maliwanag? Okay, ganun yun, class. So that is also considered as hindi material na kultura. Sa English, material culture and immaterial culture. Hindi yan not material. Immaterial. I-M-M-A-T-E-R-I-A-L. Di bale, bibigyan ko ng reviewer. Okay, next. So, ganun yun sa identification class. Because our exam or our summative test comprised of two types. Identification and enumeration. Hindi kayo mahihirapan dahil nga i-discuss or diniscuss ko. Maliwanag? Para matuto kayo mag-spelling because you are already in grade 10. Okay? Ayan o, magsigig-salig-salig. Gahatag man ko yung mga choices. Pero ang exam dapat iba-iba. Maliwanag? Kasi gusto ko talaga matuto kayo mag-spelling class. Ang dami sa social media, nakikita ko, ang tatanda na. But still, pagdating sa spelling, hindi sila marunong. So, practice din pag may type. Okay.
So, ganun yung class. So, dalawang uri ng social group. Remember, the primary and secondary. Ano yung 5 institusyong panlipunan? Okay, una, sige, bibigyan ko ng clue, pamilya. Ano sunod? Anong dire? Simbahan? Simbahan o relihiyon? Pwede, dire? Edukasyon or paaralan? Pamahalaan or gobyerno? And pamilihan or ekonomiya. Maliwanag. So, yon ang 5 institusyong panlipunan. Okay, meron namang 2 uri ng norms. Okay, ito yung folkways and mores. Spell. F-O, di bali na, I will give the, what they call this. Ito kasing norms class, ito yung mga sinusunod sa ating lipunan. Okay? Meron mga, dito sa folkway, syempre, yung bawal, pero hindi ka naman, wala naman siyang nakasulat na, kasulatan or legal na, what they call this, basis. Dere naman sa Morse, may karampatang parusa kapag nilabag mo or nakapaglabag ka dito sa ating lipunan. Okay. Then, 2 uri ng kultura. Don't worry class kasi bibigyan ko kayo ng reviewer. Okay, 2 uri ng kultura. Ano yung immaterial at? Material. Okay, or material at material. Okay, ano na nga yung 2 uri ng status? Achieve and ascribe. Alin doon yung, for example, pinanganak ka na talaga maganda? Very good. Paano kung magsikap lang ako para very good. Okay. And then, merong mga elemento na bumubuo sa lipunan. Pamati kayo. Ito yung social groups. Alam niyo na yung social groups, di ba? The status. May 2 uri ng status. Roles ay yung gampanin. Gampanin natin. For example, this is my status. I am a teacher. And my role is to teach. Maliwanag. So that is my gampanin and that role is expected of me as your teacher. And then, institution. Ito yung mga institusyong panlipunan kagaya ng pamilya or tahanan, simbahan, pamahalaan, ekonomiya at paaralan. Maliwanag? Okay, sige. I hope you learned something. So, may shout out kayo dyan. Shout out na. Okay, shout out kay... Kaya ito pala ang section Ruby. Shout out ang mga ginikanan. Mga crush nyo. Shout out na. Okay. Shout out yun naman yung advisor nyo doon na nahimik. Oy, birthday! Birthday kasama din natin.